Ayan mga kaibigan, so another video tayo ulit. Magandang hapon sa lahat at magandang hapon din sa mga supporters ko. So alam niyo mga kaibigan, sa totoo lang talaga, puyat na puyat pa ako hindi pa ako nakakatulog dahil ang sakit pala sa pakiramdam na ikaw ay lukuhin ng anak mo. Hindi mo alam na, di ba, ang sakit. Sa tuwing ikaw ay nasa malayo, sa tuwing ikaw ay nasa trabaho, ang iniisip mo, ang focus mo lang puro anak, puro pag-alala na lang sa anak mo, puro na lang iniisip kung ano ang nangyari sa kanila, anong nangyari sa bahay. Dahil nung una, sila lang kasi naiwan doon sa bahay, dalawa sila. Hindi ko rin akala ko anong mangyari sa kanila. Yun ang papangamba ko, napakasakit po. Tapos pagdating ko sa bahay, ganito gagawin ng anak ko, lulukuhin ka ng anak ko. Pagsabihan mo siya na huwag mong gagawin yun kasi mali yun, yun pa naman ang gustong ginagawa nila. Kaya so mga kaibigan, share ko lang naman talaga itong kwento ko sa inyo dahil una-una super sakit masakit pala, super sakit na niloloko ka ng anak mo, lulukuhin ka niya. Parang ano, alam niyo sa totoo lang talaga, ang ginagampanan ko sa aking buhay, nanay, tatay po. Kasi unang-una po, ako lang po isa nagpapalaki sa anak ko. Wala na po silang nanay dahil maliit pa lang yung anak ko, iniwanan na po sila ng nanay nila. Kaya ako lang po ang nagpapalaki sa kanila. Kaya so napakasakit po na mangyari sa akin ganun na lumaki na yung anak ko na parang hindi na nagrerespeto sa akin, parang lolokohin niya na ng anak mo. Kaya napakasakit sa aking isip kasi mga kaibigan ko, ang aking isip talaga puro anak lang, puro anak ko. Ano kaya nangyari sa kanila doon? Nag-aalala na ako kasi sa tuwing tumatawag ako, walang sumasagot sa phone nila. Kaya sa akin hindi mawala yung pangamba, takot na kung anong nararamdaman ko sa kanila. Kaya so mga kaibigan, sa totoo lang talaga, mahal na mahal ko yung anak ko. So, pero mahal ko yung anak ko. Ayaw ko naman din na lumaki sila na hindi sila natuturuan ng tamang aral. Ayaw ko naman lumaki sila na wala silang wala silang ama, wala silang tatay, wala na nga silang mama. Mas ganun pa, mapalayo pa sa akin. Kaya hindi pwede sa akin ganun. Alam niyo sa totoo, kahit salbahe yung isang anak ko, tiniis ko talaga na sana paglaki niya magbago pa rin siya. Dahil hindi ko naman talaga kaya susukuan sila kasi anak ko sila eh. Ayaw ko talaga mangyari na magkahiwalay kami. Kaya yun mga kaibigan, share ko lang po sa inyo dahil ako nasa trabaho ngayon, sila nasa bahay. Kaya ngayon mga kaibigan, masaya naman po ako ngayon sa aking pag-uwi dahil nauna may pasalubong ako sa kanila. Ayan po. Ito po mga kaibigan, yung ulam na to mga kaibigan, nilagay ko po ito sa recto sa aking trabaho para po to sa mga anak ko pag-uwi. Para po pag-uwi ko na may makain po sila. At meron po sila maulam pag-uwi ko sa gabi. Kasi napakahirap po mga kaibigan, pag-uwi ko, nandyan sila, nagpahingi ng pasalubong. Kaya sana mga kaibigan, ma-advise niyo ako at matulungan na sana makakaya ko pa ito. Kasi ito mga kaibigan, masaya na ako na makapagbigay ako ng pasalubong sa kanya. Kaya mga kaibigan, at hanggang dito na lang po kahit naluluha ako. Happy pa rin ako dahil napalaki ko sila ng maayos, napaaral ko sila, hindi ko sila tinigilan at di lumaki at hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya maraming salamat mga kaibigan. Hanggang dito na lang po ang aking video at share ko lang po sa inyo ang aking nakaranasan. Maraming salamat po. Bye-bye.